Aming Diyos na nag-aaliw, nagpapalakas, nagbibigay ng pag-asa sa amin sa mga sitwasyon na imposible o madilim. Salamat sa iyong liwanag, sa iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan ngayon, lalo na sa kalagayan po namin ngayon. At sa mga nararanasan po naming suliranin, ikaw yung patuloy na kaagapay po namin. Mangyari pong ang iyong espiritu ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin at ang mga talata po na pupuntahan po namin ngayon ay magkaroon din ng katuparan lalo na sa aming mga Kristiyano na naglalayong maglingkod sa iyo ng tapat. Salamat po Panginoong Jesucristo, ito po ang aming panalangin. Amen. Basahin po natin ang Santiago, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16. Santiago, Kabanata 5, talata 13 hanggang 16. Sabi po dito, may paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Nagagalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. At ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kailan po kayo huling nakipag-usap sa Panginoong Jesus? Kaninang umaga po. Regular po ba ang ating pakikipag-niig sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pananalangin? Isa sa mga katibayan po ng tunay na matyagang Kristiyano ay matyaga din siya sa pananalangin. Nananalangin siya ng personal para sa kanyang buhay. Nananalangin din siya sa mga panahon na siya ay nahihirapan o sa mga panahon ng kasaganahan, mga biyaya na natatanggap niya sa Panginoong Hesus, at maging yung kanyang mga pagkukulang, mga kahinaan, inilalagak niya sa Panginoong Hesus para matulungan siya sa kanyang pangangailangan pagdating sa pagtuwid sa kanyang mga maling gawain, maling paniniwala. Ang mga Kristiyano po ay personal na tinawag ng Diyos para manalangin. At ang pananalangin po ay isa sa mga turo ng Panginoong Hesus nung siya'y nabubuhay pa sa kanyang mga alagad. Kaya nga ang tanong ng kanyang mga alagad, Guro, paano ba manalangin? Turuan mo kaming manalangin. Kasi sa mga alagad, mahalaga ang pananalangin. At gusto nilang matutunan ito mismo sa ating Panginoong Hesus na siyang may akda ng pananalangin. Sa lahat ng mga gawain ng Panginoong Hesus, mga kapatid, lagi niyang kinakausap ang Ama na nagsugo sa Kanya. Bawat pangangaral niya, mga himala na Kanyang ginagawa, pagpapagaling, pagpapatunay na siya ang anak ng Diyos, kalakip nito ang pananalangin. Maging ang pagpili doon sa Kanyang mga alagad, marubdob at mataimtim na nananalangin ng Panginoong Hesus. Kahit nung mga panahon na ang kalagayan ng kanyang mga alagad ay nababalisa, nangangamba, natatakot. Dahil paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus na dadanas siya ng matinding hirap. Pero lakasan ninyo ang loob ninyo sapagkat nagtagumpay na siya sa sanlibutan ito. Yun nga lang, dadanas kayo ng mga pagsubok, mga pag-uusig. Kagaya ng mga sinulatan po ni Santiago dito. Alam niyo po ba na yung mga kapwa Hudyo niya sa panahong ito ay nagkalat sila, na-disperse sila.
May matinding pag-uusig sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Yesus. At isa na nga dyan yung halimbawa dun sa simula ng Kabanata 5 na yung mga mayayaman na kabilang dun sa pagtitipon, hindi tama yung pagtrato sa kanilang mga kasama dun sa pagtitipon na mahihirap. Kung maalala natin, hindi nabibigyan ng tamang sweldo, kabayaran yung mga mahihirap na naglilingkod dun sa mga mayayaman at sila ay napagsamantalahan na abuso, naghirap ng matindi. Kaya naman, si Santiago dito, isang panawagan niya na kung kayo ay may suliranin, may alalahanin, problema, kung ano man yan, kailangan niyong gawing ang pananalangin. Hindi kayo lalapit sa ibang mga tao, hindi kayo lalapit sa ibang mga kaparaanan ng tao, kundi ang unang-unang gagawin natin ay manalangin sa panahon ng suliranin. Yung mga suliranin, mga kapatid, ang dami niyan. Hindi natin kailangang isa-isahin ngayon sapagkat kulang na kulang yung buong oras natin kung iisa-isahin natin yun. Pero alam natin na yung mga suliranin, ito yung nagpapahina dun sa isang tao, partikular dun sa kanyang kaluluwa. Nung mga panahon na to, mga kapatid, na inuusig ang mga Kristiyano na sinulatan ni Santiago, isa sa mga pinupuntirya yung kanilang panghihina. Yung panloob na kalagayan nila. Merong dahil naabuso, napagsamantalahan, hindi na bayaran sa serbisyo na kanilang ginawa, yung iba sa kanila pinagnakawan, hindi nabigyan ng katarungan, maaring magdamdam sila o yung rumesbak dun sa mga gumawa sa kanila ng mali. Pero hindi ginawa yun ng mga mahihirap kasi alam nila na kakampi nila ang Panginoong Yesus. At habang naghihintay sila sa pagparito ng Panginoong Yesus na anumang oras, maaring bumalik, mahalaga na manalangin sila. Palaging manalangin. At sa pananalangin, mga kapatid, dito tayo nagiging handa, dito tayo nagiging matatag, nagiging panatag ng ating kaisipan, ng ating kalooban, anumang suliranin ng ating kakarapin. Kasi normal na po na haharap tayo sa mga suliranin, pag-uusig, kagaya ng naranasan ng mga Kristiyano na sinulatan ni Santiago po dito. Kaya naman hinihingi niya na bilang pagpapatunay ng kanilang pananampalataya, idaan nyo sa panalangin. Dumepende kayo sa Diyos. Kasi kung maalala nyo po yung talata 12, di ba, merong madaling manumpa, mangako, oo, o hindi lang dapat ang sasabihin, pero may mga ginagamit pa silang saksi ko ang langit, ang lupa, na para bang hindi iniisip yung may control, may hawak nito, at inilalagay sa kanilang mga kamay yung solusyon dun sa suliranin na kanilang nararanasan. Kaya naman, nais ng mga sulat ni Santiago sa mga talatang binasa natin na sa suliranin, unang-unang lalapitan natin ang Panginoong Yesus kasi mas higit na nalalaman ng Panginoong Yesus ang ating mga pangangailangan kaysa dun sa mga inaasahan natin sa ating mga sarili. Alam ng Panginoong Yesus, hindi mo pa binabanggit, sinasabi, alam niya yung mga needs po natin. Kaya sabi niya dito, hindi siya nagbigay ng kategorya kung sino-sino yung mga tao na pag dumanas ng mga suliranin, manalangin siya. Ibig sabihin, general to. Bata ka man, senior, o lalaki, babae, lahat ng Kristiyano, mandato na manalangin sa Panginoong Yesus. Kasi refleksyon ito ng pagiging tunay na mananampalataya. Ang manalangin, continual na communication sa Lord at pagtiwala sa Kanya, lalo na pag nakakaranas ng samot-saring suliranin. Ito yung kadalasan na nararamdaman kasi emosyon ng tao pagka nakakaranas ng suliranin. Pwede siyang mabalisa, mangamba, pwede siyang mag-alinlangan sa Diyos,
Pwede siya magreklamo sa Diyos, pero hindi dapat dahil ang mandato ng Kristiyano ay dumepende sa may kapangyarihan, ang iisang Diyos. Bukod doon, sa mga pagsubok, may nalulungkot, may namimigati, pinapanghinaan ng loob, nagdadalamhati. Pagka ang tao na nagagalak, maganda yung kalagayan na nararanasan niya, sabi ni Santiago dito, umawit siya ng papuri sa Diyos. Kanina, sa panalangin, sasambitin at babangkitin natin sa Panginoong Hesus kung ano yung problema, hingi tayo sa Kanya ng gabay, ng karunungan. Di ba sabi ni Santiago doon sa Kabanata 1, kung sino man ang may kakulangan, humingi siya ng karunungan sa Diyos sa oras ng pagsubok. At tiyak na bibigyan din siya ng Diyos ng karunungan para malagpasan niya ang anumang mga pagsubok. Sa kabilang dako, kung nagagalak ang sinuman sa kanyang nararanasan sa biyaya ng Panginoong Hesus, dapat siyang magpuri sa Diyos. Bahagi pa rin ng pananalangin yung pagpupuri natin sa Diyos. Kaya kung ang sitwasyon mo ay masaya, malungkot, mahalaga ang pananalangin. Anumang sitwasyon o sirkumstansya na nararanasan mo, anumang kalagayan yan, mahalaga ang pananalangin. Mula doon sa pagiging general, nagiging specific siya doon sa susunod ng mga talata, mga kapatid. Kasi sa pananalangin ng matyagang Kristiyano, makakatagpo dito ng katagumpayan. Kung nakakaranas ka man ng suliranin o nagagalak ka, dapat magpuri ka sa Diyos. At kung may sakit sa inyo, ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pairan ng langis sa pangalan ng Panginoon. Nabanggit po yung salitang sakit. Kanina na hapyawan po natin na yung sa verse 13, kasama dito yung physical na kasakitan, karamdaman, sipon, ubo, ano pa man, pwedeng yung iba sa atin na ospital, kasama po sa verse 13 yun. Pero pagpasok po ng talata 14, yung salitang sakit dito, inuulit ko po, may kinalaman siya sa panloob. Panloob na yung kaluluwa, yung espiritu, pinapanghinaan siya dahil sa dinaranas na pagsubok, pag-uusig, dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Yung iba nalulupaypay, yung iba ay parang helpless, parang naharas sila, na nabasag yung kanilang damdamin, na kung kumakatawan dun sa emosyon, pakiramdam, dun sa kaluluwa ng tao. Marami kasing nagsasabi na itong salitang sakit, ito'y patungkol lamang sa pisikal na karamdaman. Kaya may mga nagtuturo na ang talatang ito, ginagamit nila pagdating doon sa mga kasakitan sa katawan o sa pisikal na pangangailangan ng tao, lalo na sa medical. Pero ito ay sa spiritual na bahagi. Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno. Yun kasi yung unang lalapitan ng tao na may sakit, bukod dun sa Diyos na kanyang tinatawagan, kailangan niya ng mga pinuno na naglilingkod sa iglesia. Hindi nangangahulog ang matanda o yung uugod-ugod na, kundi yung mature, may malawak na yung karanasan patungkol sa relasyon sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, paglilingkod sa simbahan, paglilingkod sa Diyos. Kaya ipinapatawag para ipanalangin kung sino man yung may sakit. Yung mga nabibigat ang lubha, kailangan ng kapahingahan, pagod na sa buhay. Yan yung sinasabi ng talata 14 na sakit. Kailangan ng kaaliwan na may koneksyon sa panloob na kalagayan ng isang taong nahihirapan. Kailangan ipatawag yung mga matatandang pinuno. Yung kumakatawan dito, yung mga tagapagturo ng simbahan, tagapamahala, mga pastor, kailangan nilang ipanalangin ang mga may sakit. At sabi dito, papahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon.
Wala sa kamay ng mga pastor, tagapamahala ng iglesia o ng matatandang pinuno yung kalunasan dun sa may sakit, kundi nasa Panginoong Jesucristo pa rin. Kaya yung ibang relihiyon na nagtuturo na kung saan ipatong natin yung kamay, kung sino man yung nakakataas na nasa posisyon sa simbahan para gumaling yung may sakit. Maling kaisipan, maling konsepto po yun, mga kapatid. Ang tunay na nagpapagaling ay ang Panginoong Jesucristo. Nagbibigay lunas. Yung langis, kumakatawan siya dun sa paglilinis. Ginamit yung langis dito sa lumang tipan kasi kadalasan pagka may sakit sa balat, yung isang tao, lalapit siya dun sa pari na naglilingkod dun sa toldang tipanan o sa templo at para mapatunayan na magaling na siya doon sa sakit sa balat, ginagamitan ng langis. Maaring pagbigay lunas doon sa sugat o paglanggas doon sa sugat. Pero ang kumakatawan dito, yung pagpapalakas, pagbibigay ng aliw doon sa nahihirapan sa may sakit na pinapanghinaan ng loob, maaring namimigati o nalulungkot, depressed, stress, yung naglulukmok sa kwarto, mag-isa, na parang wala ng pag-asa sa kanyang buhay. Yan yung mga sinasabi na dapat na palakasin ang loob, bigyan ng kaaliwan na magmumula dun sa Panginoong Jesucristo. Malarawang salita yung pagkakagamit sa langis. Although dun sa physical na pangangailangan, kagaya nung kwento nung Good Samaritan, naalala niyo po ba yon? Yung merong nakahandusay, binugbog, pinagnanakawan, tapos punong-puno ng sugat, may tumulong sa kanyang Samaritano. Ginamit rin niya yung langis, pang langgas ng sugat o paghilom ng sugat, kasama yung alak. Pero hindi siya sa pisikal na pangangailangan ng tao, kundi dun sa panloob na espiritual na pangangailangan ng tao. Kaya kailangan ng matatandang pinuno ng iglesia. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na ibibigay na lang natin yung tungkulin sa mga matatandang pinuno ng iglesia, yung pananalangin. Kasi yung kasunod na talata nito, mga kapatid, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Spiritual pa rin po. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. Ito yung kumakatawan dun sa langis. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ang matyagang pananalangin po ng Kristiyano ay maaaring nakapagpagaling ng may sakit at nakapagpapatawad ng may sala. Maaaring kumatawan doon sa pisikal na pangangatawan ng tao yung karamdaman dahil bunga ng kasalanan na kumakatawan doon sa kanyang espiritual na pamumuhay. Kaya kailangan ng pagpapagaling, yung langis, pagpapagaling, palalakasin, patatawarin. Ito yung mga pandiwa na ginamit ni Santiago na kumakatawan dun sa gagawin ng Panginoong Hesus dun sa nangangailangan ng kanyang kalunasan. Karamdaman man dun sa panghihina ng loob o yung pamimigati, maging dun sa pagkakasala. Mahalaga po na makita natin yung katyagaan ng pananalangin dahil dito tayo nakakatagpo ng katagumpayan. At wag din nating asahan na kapag ipinanalangin natin ang isang tao na may sakit o meron siyang pangangailangang medikal, ay gagaling din sa pananalangin. Kasi may mga paniniwala din ng ibang mga tao na kapag ipinanalangin, yung halimbawa maluba ang sakit, sa pangalan ng Panginoong Hesus, instant na gagaling. May mga pangyayari sa buhay ni Pablo na hindi niya kayang mapagaling yung sakit ni Timoteo, yung batang pastor na kanyang papasahan ng tungkulin sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus. May mga tagpo na yung kapatid niyang si Tropimo na nilagnat, nagkasakit, hindi niya na ginamit yung panalangin para gumaling yung karamdaman. Kasi nga, walang katiyakan na sa pisikal na pagpapagaling, yung
panalangin. Nakabatay pa rin po sa kalooban ng Diyos. Kung pagagalingin niya yung taong may karamdaman, may sakit dun sa kanyang physical na pangangailangan. O pwede namang sadyang binigyan siya ng sakit, pagpapahintulot na ito'y pagsubok sa kanyang pananampalataya, kagaya ni Job, na kung saan doon mapaparangalan ang Diyos, kaya nakakaranas siya ng ganoong pagkakasakit sa physical. Pero ang numerong pinapalakas ng panalangin ay yung mga may sala na lumalapit sa Diyos, pinapahayag yung kanilang pagkakasala at humihingi ng kapatawaran doon sa mga kamaliang nagawa nila pagkukulang. Tapat ang Diyos at hindi siya nanunumbat, papatawarin ang anumang mga pagkakasala ng taong lumalapit sa Kanya. Kaya regular po yung pananalangin, yung paghingi ng pagpapatawad sa kasalanan natin kasi araw-araw po tayong nagkakasala at araw-araw din tayong pinapanghinaan ng loob o namimigati dahil sa mga pagsubok o paghihirap. Talata 16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Magkakaroon daw tayo ng pagkakaisa sa pananalangin at ipagtatapat natin ang anumang mga kasalanan dun sa ating kapatid na napili bilang kapartner natin sa pananalangin, accountability partner, kung tawagin sa prayer. Pipili tayo ng mga tao na mapagkakatiwalaan, hindi yung i-chismis, lalabas yung ipinag-pray natin na dapat personal, maselan, hindi malaman ng iba. Pipili po tayo ng ganong mga accountability partner. At kapag may ganoon sa pagtitipon sa iglesia, nagiging matatag, malakas ang simbahan. At kapag nananalangin ang isang Kristiyano, personally, hindi siya matatangay ng anumang tukso, anumang impluensya ng mundo, ng kaaway, dahil nga meron siyang ginawa na pagdepende, pagtawag dun sa Panginoong Jesucristo. Andun pa rin yung salitang gumaling. Basta't ipahayag natin ang ating mga kasalanan. Pwedeng piliin natin yung mga mature na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Doon natin ipahayag ang ating mga pagkakasala at humingi tayo ng panalangin sa tulong nila. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Kaya mahalaga po na sa buhay Kristiyano, magkaroon tayo ng pagtsatsaga sa pananalangin. Unang-una dahil nakakapagpagaling ng may sakit ito. Sakit na hindi physical, kundi yung spiritual na kasakitan. Nakakapagpatawad ng may sala dahil dito tayo regular na nagpapahayag sa Diyos ng anumang mga pagkukulang natin at kasalanan. Pero hindi natin din dapat ikahon na yung Diyos, hindi na siya naghihimala pagdating doon sa physical na kasakitan. Kahit malubha pa yan, kung loloobin niya, nagagaling, mapapagaling yon ng Panginoong Hesus. Kung kagaya ni Job na may sakit ka para mapapurihan ako, ang Diyos, maparangalan siya, palalawigin niya yung karamdaman na yun para subukan ng isang tao sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya huwag nating isipin na, pinag-pray ko si kapatid na ganito, pero sa kasawiang palad, namatay siya sa kanyang karamdaman. Huwag tayong sisiyan ng ating sarili o huwag din nating isumbong sa Diyos na bakit hindi siya gumaling. Huwag tayong mag-question ng ganun. Kasi may mga plano ang Diyos sa buhay natin kung bakit may mga ganitong suliranin. Either magparangal sa Kanya o di kaya magpatatag ng ating pananampalataya at gayon din, kung gumaling yung isang taong may sakit, may sala, mapatawad sa kanyang kasalanan, makapagdulot din ng papuri at karangalan sa Kanya. May pupuntahan po tayong talata, kagaya po ng Lumang Tipan, Awit, Kabanata 55, talata 22. Ilagak kay Yahweh iyong suliranin o alalahanin.
Aalalayan ka't ipagtatanggol rin. Ang taong matuwid, di niya bibiguin. Yung mga taong matapat na naglilingkod sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, dumidepende sa Kanya, hindi gumagawa ng sariling pamamaraan, pagkos nananalangin may pananampalataya, nananalangin may papuri sa Kanya, nananalangin ng mataimtim sa Kanya, tutulungan niya yung tao na yon sa kanyang suliranin. Palalakasin niya kung pinapanghinaan siya, dudulutan niya ng kapahingahan kung nahihirapan at pagod na siya sa kanyang suliranin na pagdaraanan. Sa Bagong Tipan, Pilipos, Kabanata 4, Talata 6, sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Pilipos, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Lahat ng bagay na kinakabalisaan ng tao sa mundong ito o pinapangambahan niya na maaring mawala o magdulot sa kanya ng kahirapan, suliranin, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa pangako ng Diyos at sa Diyos na kayang magbigay ng anumang bagay, lalo na ang pangangailangan nating personal o pangangailangan ng iglesia. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ganun din, pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat. Lagi rin po nating iisipin na ang nagpapatawad ng kasalanan ay ang Diyos, hindi ang tao. Hindi yung pare, hindi yung nilalapitan ng mga tao na doon sila nangungumpisal. Wala siyang karapatan o wala siyang kapamalaan, kapangyarihan na maglinis ng kasalanan at magtubos sa kasalanan, magpatawad ng kasalanan kasi ang Diyos lang ang gumagawa nun. Sabi sa Isaias Kabanata 43, Talata 25, gayunman ako ang Diyos na nagpatawad sa iyong mga kasalanan, hindi ko na alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Nililimot ko na ang iyong mga kasalanan dahil sa pananampalataya na meron ka sa Panginoong Jesucristo. Mahalaga yung pananalangin, mga kapatid, hindi lamang sa oras ng krisis, hindi lamang sa oras ng pagdating ng bagyo, kalamidad, o pagdapo sa atin ng mga karamdamang pisikal, o pwedeng magdulot sa atin ng pangamba, balisa, depresyon. Mahalaga ang pananalangin. Pag binasa niyo po yung buong aklat ng Salmo, aklat ng awit, majority na nakasulat doon puro panalangin. Himno siya, pero panalangin ang laman. May mga pagsusumbong sa Diyos, sa kanyang kalagayan, at pagpanawagan sa Diyos na tulungan siya dun sa mga suliranin na kanyang pinagdaraanan, kagaya ni David na nakaranas ng depresyon. Nakatagpo siya ng kapahingahan at solusyon doon sa kanyang nararanasang problema sa Diyos. Kaya tayong mga Kristiyano, matyaga yung ating pananalangin. Kaya nga sila, Pablo, nung nagsisimula yung iglesia, yung unang tinawagang Kristiyano, nung nagkaroon ng problema pagdating doon sa kung sino yung mamamahala sa mga balo, sa mga byuda, nagbigay sila ng pagpili doon sa mga lingkod ng Diyos na pinapanahanan, pinapatnubayan ng Espiritu Santo, na sila yung gaganap ng tungkulin doon sa pangangalaga ng mga byuda, ng mga balo. Kasi nga, ang focus nila, Pablo, Pedro, yung salita ng Diyos at yung pananalangin. Kapag ka ang isang tao ay hindi nananalangin sa Diyos, hindi siya nakadepende sa Diyos, kundi nakadepende siya sa kanyang sarili. Kaya regular dapat yung pananalangin natin, mga kapatid. Hindi man sa panahon ng suliranin, kundi maging sa panahon ng kasiyahan, mga probisyon, biyaya ng Diyos sa atin. Dapat nating ipagpasalamat yan. Kadalasan, di natin maintindihan ang mga nangyayari sa buhay. Minsan magtatanong tayo, bakit hindi yung masama yung nagkasakit ng malubha, ako yung nagkasakit ng ganitong malubha. May mga katanungan ng tao sa ganyang
kalagayan. Pero ang Diyos, higit niyang alam ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ano man yung suliranin na pinagdaraanan natin, ang numero unong magiging katuwang kaagapay po natin dyan ay ang Diyos. Kaya, kayo ba mga kapatid ay matyagang Kristiyano na matyagang nananalangin sa Diyos? Mahalaga ba ang pananalangin sa inyo? At sa panalangin, umaasa ba kayo na ano man ang maging sagot ng Diyos sa panalangin natin, tagumpay ang kalooban niya na maisa sa katuparan? Kahit na hindi iyon ayon sa kalooban nating mga tao. May mga ganun kasi ang Diyos. Pwedeng ang sagot niya sa panalangin, oo. Pwedeng palitan yung panalangin kasi hindi makakabuti yan, makakasama sa'yo. O pwedeng maghintay ka sa Diyos kung ano yung kalooban niya pagdating doon sa idinulog natin sa panalangin. Kaya nga, ito yung pagkakataon din mga kapatid na mananalangin tayo sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo na Ino. Tapos meron pang bagyo na re-rest back din. Balikan yung mga Visayas. At nawa ang biyaya ng Diyos, pagpapalakas niya doon sa mga nasalanta ng bagyo na maaaring dumanas muli ng pagsubok ay makatagpo ng kapahingahan, lakas ng loob, kaaliwan mula sa Panginoong Hesus. Makakatulong yung pananalangin po nating lahat, bawat isa sa atin, mga kapatid. Kasi wala naman talaga tayong magagawa pagdating sa kalikasan, kalamidad, hindi natin hawak ang mga pangyayari. Kahit sa personal nating buhay, hindi po natin hawak yan, kundi ang Diyos lang ang may hawak. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Siya yung nagiging kaagapay natin, lalo na sa mga karamdamang pisikal o karamdamang espiritual, yung kasalanan na nananatili pa rin sa atin, pero hindi na tayo alipin ng kasalanan, hindi na tayo pinaghaharian ng kasalanan, nagkakasala man tayo. Andyan ang biyaya, probisyon ng ating Panginoong Jesucristo. Basta't ilagak lang natin sa Diyos ang anumang suliranin. Anumang problema, sa Kanya natin ito ipagkatiwala. Ang matyagang pananalangin ay may katagumpayan. Nakakapagpagaling ito ng may sakit at nakakapagpatawad ng may sala. Napatawad na ba ang iyong kasalanan? Gumaling ka na ba sa espiritual na pangangailangan na pagkawalay sa Diyos? Kung hindi pa, pwede kang manalangin ngayon, kapatid. Tumawag ka sa Panginoong Hesus. Ipahayag mo na ikaw ay makasalanan, kailangan mo ng kaligtasan, kailangan mo ng tulong mula sa Panginoong Hesus para makasumpong ka ng kagalingan. Kung hindi man pisikal, sa spiritual, mahalaga yun, mga kapatid. Manalangin po tayo. Salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa iyong pagkakataon, pribileyo na ibinigay sa amin para makatawag kami ng malaya sa iyo. Hindi na kailangan ng tagapamagitan pa, kundi direktang makapanawagan kami sa iyo, humingi ng tulong sa oras ng suliranin, karunungan mula sa iyo. At sa mga panahon na nagpapasalamat kami ay nagpupuri kami sa panalangin din po. Salamat sa ganitong gawain sa simbahan na makapanalangin kami at maging kabahagi din kami lalo na sa pangangailangan ng iglesia. Hindi lamang ng simbahan, ng life field, kundi yung mga kababayan din po namin na nakakaranas ng matinding pagsubok sa panahong ito. Ipinagkakatiwala na po namin sa iyo ang aming personal na spiritual na kalagayan, ang aming mga alalahanin, suliranin, maging yung mga kakaharapin po namin pag-uusig o pagsubok bilang pagtupad at pakikibahagi sa iyong kaharian. Salamat po sa iyo, Panginoong Hesus. Pinaparangalan ka namin sa mga pagsubok na dinaranas po namin
At ipinagpapasalamat po namin ito ng lubos at taos-puso sa iyo. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen.